Alright mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Andito po tayo sa ikot ko muna kayo. Ayan po, Food for Less Town Center po ito, Meron pa dun sa dulo, ano ba yun? Kung ano-ano lang po, pero ito malaki ang Food for Less dito. Hindi po ako mag-grocery. Pinagagawa ko po yung sasakyan, pinapakondisyon ko. Kasi alam nyo na, Semana Santa mga magta-travel ganyan, so dapat kondisyon din ang sasakyan natin. Anyway, ang pag-uusapan natin, magbibigay tayo ng maiksing komento, reaction at opinion dyan sa usaping politika sa ating bansa. So pag-usapan natin ng maiksi mga kababayan, ito pong yung title dyan, PBBM tinawag na isang malaking Judas. Judas pala si Pangulong Marcos, kinumpara pa sa kay Judas Iscariot kasi nga po nagkataong Semana Santa, grabe talaga ang mga kumakalaban sa Pangulo. Ang Pangulo natin napakatahimik, hindi naman niya pinapatulan, pero itong mga talagang totoong Judas at mga demonyo ay patuloy na pinoprovoke. They keep poking the bear. So sige, ipoke nyo ng ipoke ang bear, mamaya hindi lang bear yan, giant na ang magising ninyo. Grabe kayo, Sino po ang nagsabi niyan? Mamaya aalamin natin. At ganun din po, yung presidente ng PDP ay tinakbuhan ang mga kapartido. Ayun. Mukhang napikon po yung presidente ng PDP. Alam nyo naman kung sino siguro yan, tinutukoy natin. So dyan po iikot ang ating pagbibigay ng opinion, reaction at komento, Maiksi lang po ito dahil nasa labas tayo. So unahin natin yung tumawag ng Judas sa Pangulong Marcos, Pangalawang beses na po niya itong sinabi, na sinasabi niya yan po sa politiko. God knows who does not pay. Talagang ikinabit po. Kung yung idiom na yan, mga kababayan, totoo dyan, God knows Judas does not pay. Judas, So idiom yan. So sabihin, yung mga Judas, hindi nagbabayad ng kasalanan. Ikaw na naghudas, alam ng Diyos ang ginawa mo at Diyos na ang bahala sa iyo. Pero dito, sinasabi nila, God knows who does not pay. Who does? Kung atin ding iyaan nila alam ng Diyos kung sino ang hindi nagbabayad. Judas, pero ginawang Judas. Siyempre, ikakabit nila doon ng Judas sa Panginoong Hesukristo. Ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi si Puganteng Harry Roque. Pangalawang beses na po niyang sinabi yang ganyang katagang yan o yang idiom na yan. Marami po ibig sabihin yan, pero sa kanila, sinasabi nila, Judas ang Pangulo, hindi siya nagbabayad. Ano naman ang ibabayad ng Pangulo sa inyo? Ibig nyo bang sabihin, who does not pay, meaning, dahil hindi kayo pinagbigyan, dahil sinuportahan nyo siya at hindi kayo pinagbibigyan ngayon, wala siyang utang na loob? Ganun ba? O patunayan nyo muna na may utang na loob sa inyo ang Pangulong Marcos. Sino ba ang nakikabit sa kasikatan sa pagiging rockstar ng Pangulong Marcos? Nung hindi kayo napagbigyan, nung hindi ibinigay ng Pangulo ang inyong kapritsyo, ayan na kayo. So sino ang totoong Judas? Literal na Judas. Hindi yung insinuation na who does not pay. Diba? So itong si Roque, panay ang daldal niya, ang tapang-tapang niya. Patuloy siyang naninira sa administrasyon. Patuloy niyang pinapakalat o nagproliferate siya ng mga fake news. May dumaang truck ng Tostitos, maingay, Patuloy siyang ngaw-ngaw at ginagamit niya ang mga social media tulad ng Meta o ng Facebook at ng YouTube. Hindi ko po alam mga kababayan, bakit itong dalawang social media giant na ito
hindi lang siya masensor, hindi pa ma-take down ang channel niya. Biruin nyo, labag na labag sa guidelines ng dalawang social giant na yan, no? Sa kanilang community guidelines, ang proliferation of fake news. Bakit ko nasabing fake news? Wala siyang mapakitang ebidensya. O, di ba? Patuloy niya sinasabing ang administrasyong ito ay kurakot, ang HOR ay magnanakaw. Nasaan ang ebidensya? Di ba? Oy, Meta, Google, gising-gising kayo. Oo. Yan ang dapat nyong tinetake down. Saka yung si Boljak TV sa YouTube channel niya, sa FB nila, i-take down ninyo because they are destroying the Philippines. They're destroying the image of the Philippines in an international stage. Pero kayo, you are probably laughing because what? You're making money also from them? Tanong lang oh. Magalit na ang Meta at Google pero totoo po yan. So itong sinasabi ni Roque, kaya nga tinawag God knows who does not pay, sinasabi niya pa kasi lumabas daw po yung recent survey ng Pulse Asia. O isa rin itong Pulse Asia, no? Nakikisama na rin, nakilahok na rin sa pagsira sa gobyernong ito. Ako po, naniniwala ako na ito ay isang pagsira sa lehitimong presidente ng bansa. Tulong-tulong na po sila sa pagpapabagsak. Sige, keep poking the giant. Hindi na po bear. Keep poking it. Keep doing it. Pero ang Pangulo natin ay unbothered. No? Hindi po mawawala sa layunin at trabaho ang ating administrasyon. Yang mga yan, ngaw-ngaw lang yan. Yang mga yan, ingay lang yan. No? Hindi yan ang representante ng kalagayan ng bansa natin. Kasi itong mga to, tulad ng mga Duterte, sila Roque, sila po ay gahaman sa kapangyarihan. Sila yung mga hindi na pagbigyang mga spoiled brat, kaya yan po ang ginagawa nila. Bakit? Patong-patong ang kaso sa kanila Di po ba? O gumawa kayo ng sarili nyong multo tapos ang gusto nyo pagtakpan. Hindi po pwede yon. So sinasabi ni Roque na kaya ganyan dahil daw bagsak ang survey ng Pangulo sa performance sa trust at higit sa lahat, hindi mahal ng Pilipino ang Pangulong Marcos. Hindi daw mahal ng mga Pilipino ang Pangulong Marcos dahil sa ginawa nitong pagkidnap sa Pangulo niyang Duterte. Wow! Really? Maglabas kayo ng datos. Ako, naniniwala ako na yan ay ginawa ng Pulse Asia. Yan ang katotohanan para sa kanila. Sino bang nasurvey nila? 2,400? Really? Maniniwala kayong may performance rating yung pusit? After maglamyerda sa dahig, walang ginawa kundi siraan ng gobyerno, tapos pagbalik ang taas ng survey. Di ba? Sino nagbayad? Sino nagbayad? Hindi nyo nga masabi kung commission or non-commission survey. Di ba? Kaya wag nyo kaming ululin. Mind conditioning lang, Harry Roque at yung mga cohorts nyo ang ginagawa ninyo, and you're using some survey firm para lang lalong pagtakpan ang kaululan nyo na makuha ang kapangyarihan. Hindi mahal ng Pilipino ang Pangulong Marcos? Dahil kinidnap? Pakinggan mo, basahin mo yung sinabi ni Juan Ponce Enrile na pakcheck ka. Ang mga Pilipino gustong malitis ang Pangulo mong Duterte sa ICC. 6 out of 10 Filipinos wants Duterte to be tried at ICC. That is 62%. Nauulol ka ba, Roque? Sino ngayon ang sinungaling? Di ikaw. So wag po kayong maniwala kay Roque na hindi mahal ng taong bayan ng Pangulo. Roque, wag kang mag-insinuate, wag kang magpakalat ng kasinungalingan. FB, YouTube, what are you doing? Dapat isensor nyo na yang mga social media account ni Roque. Diba? Sinungaling. Ang totoo niyan, yang God knows who does not pay ay si Digong, kasi hindi naman siya nagbayad ng utang ng Pilipinas, yung inutang niya nung panahon niya. Bagkus umutang pa siya ng 7.2 trillion pesos. Yun ang totoo.
Talagang siya ang Judas. Pinagkanulo niya ang bansa sa mga tsekwa. Nagsinungaling pa sa mga kababayan nating Pilipino at pinalibutan niya ang sarili niya ng mga drug lords. Ayun, yun ang totoong Judas. Judas not pay, Digong. O, yan po mga kababayan ha. Maniniwala ba kayo? Hindi mahal ng mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos? Nek-nek mo, Roque, nek-nek mo. Kwento mo sa lolang mong panot. Ha? Ek-ek mo lang yan. Gusto mo lang magpapansin, o napansin na kita. Ha? Next, punta tayo kay Robin Padilla mga kababayan. Si Robin Padilla, inangat niya, inendorso niya si Aimee Manotoc. Ayun, nakastigo po si Robin Padilla. Kaya ang ginawa niya, tinakbuhan niya ang mga kapartido niya. Tinakbuhan niya mga kababayan. Ano yung tinakbuhan? Hindi po literal na tinakbuhan niya. Tinakbuhan niya kasi nag-left the group po siya sa group chat nila. Yan po yung sabi ng politiko. Oh. Robin, Grace exit, tinakbuhan. Oh. Nag-exit po siya sa kanilang group chat. Kasi po sa kanilang group chat, nakatikim po siya ng pagbabatikos, pagkastigo ng kanyang mga kaalyado na PDP dahil itinaas niya ang kamay ni Aimee Manotoc. Ang sabi ng mga PDP, Duterte lang kami, Duterte, 10 lang ang kandidato namin. Hindi namin iboboto yang si Camille Villar, hindi nila iboboto si Aimee Manotoc or si Gringo Hunasan. Hindi po yan, hindi natin iboboto yan, basta 10 lang. O ayan ha, tingnan mo, nilaglag ka Robin. Ano ang depensa ni Robin? Personal ko po yun. O yun, personal, pero hindi mo inisip ang magiging sentimiento ng iyong mga kapartido. You went ahead, no? So ayan, 'di ba? Saka hindi naman daw yung po ang pinag-uutos ng Pangulong Duterte nila. Ayun, dahil doon sa mga katagang ganon sa kanilang group chat, nag-left the group po siya. Oo, leave the group, nag-exit siya dahil nasaktan daw po siya. Doon sinabi ng kanyang mga kaalyado sa PDP. Nasaktan din sila sa ginawa mo eh. 'Di ba? Sabi mo, gagawin nyo lang ang mga bagay-bagay kung may pinag-uutos si Duterte, yung tatay at anak. Ayun ba pinag-utos na ni Digong na itaas mo yung kamay niya? 'Di ba? Oh, bago tinaas ni Sara Duterte si Aimee, ikaw muna ang nangyari. O tingnan mo ang PDP, hindi rin nila susundin yung ginawa ni Pusit. Hindi sila susunod dun sa kagustuhan ni Pusit. Yun ang may paninindigan. Ikaw, di ba? Kaya nag-left the group. Tinakbuhan niya po ang kanyang mga kapartido. Anong klaseng presidente ka? Hindi ka man lang nag-consult sa mga kaalyado mo, o di ba? Ano? Kasi kayo kayo PDP laban, wala na ba kayong matino-tinong tao diyan para maging leader ninyo, no? Ginawa niyo pang presidente yung isang bugok, tanga at bobong DDS. Ayan, no? Nakarma kayo, no? Nakuryente kayo ni Robin. Sabi niya pa, personal ko lang po yun, wala pong kinalaman ng partido. Yan ang mali mo. Dapat nagkonsulta ka muna dahil ikaw ang kanilang leader, you represent them. O ayun, kinastigo ka, napikon ka, ayun, left the group. Robin Padilla left the group. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye, God bless.